Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon, eto pong si The Kingmaker. Yan, si Attorney Vic Rodriguez na ngayon meron po siyang libro at ang kanyang libro ay tinaguriang Kingmaker. Title po nito Victor D. Rodriguez Kingmaker, The Hard Copy. Na sinulat po ni Jerry Lirio. Okay. So magkano kayang kita ni Attorney Vic diyan sa kanyang istorya? Okay. Ngayon, tanong ko nga po rito, ito ba ay isang pasabog o isang marites ang laman? 'Yun. So apparently, di po tayo nakabili ng libro na 'yan. Parang siguro pili lang yata yung binibigyan nila ng libro. Alam niyo kung ako rin sa mga 'to, mali rin 'tong mga 'to, eh. Kung gusto ninyong makuha kami, mabago isipan namin, dapat padalhan niyo kami ng libreng kopya, 'di ba? Para mabasa namin, para ma-scrutinize natin. Dapat ang title ng book ni Vic ay The Appointment Seller para maswak. Hindi, pero totoo, dapat naman po talaga ganun eh. 'Di ba? Ah, yan oh. Talagang siguro portion ng bahay niya to, no? Talaga, pati plakat hindi na isinole. Nandiyan na talaga. Okay, yun. Tingnan natin, sabi ng SMNI, idinitalye, yan, idinitalye ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez kung ano ang sinapit nito sa Marcos administration sa loob ng 79 days. Grabe naman. Araw niyang panunungkulan sa Malacanang. Idinitalye niya sa kanyang tell-all book kung paano niya nakabangga si First Lady Araneta Marcos sa mga polisiya ng pamahalaan. Anak ng ano ba, may bago pa ba rito? 'Di ba? Eh yung mga kwento na papanong nakabangga si FL, lahat po naman niya kwento na ni Maharlika. 'Di ba? Tinira na ni Maharlika. So wala nang element of surprise. Pabira at saka gano'n natin masasabi na totoo ba naman pinagsasabi ni Attorney Vic, 'di ba? Dapat sana nung kasagsagan na maganda yung term nila PBBM, dapat kumalas na siya. Dinahilan niya na hindi ko kayang sikmurain yung ginagawa ni FL. Grabe pala ito, 'di ba? At saka bakit siya bubungangaan ni FL? Awa-awayin siya. Samantalang 2016 pa lamang, tama? O 2014 pa nga yata, magkakasama na sila eh. Hmm. Hanggang 2022. 'Di ba? First time? Kung ano to, si FL nag-transform into a monster? Sabi ni Tinay, into a monster? 'Di ba? Pagkatapos na maging presidente si PBBM, para namang eto pa. Isiniwalat rin ni Rodriguez kung paano nakikialam si Lisa Araneta Marcos sa pagdedesisyon sa gobyerno at sa mga appointment noon sa revenue generating agencies. Wow! Gaya ng Bureau of Customs, PAGCOR, BIR, at PCSO. Wow! Bakit yung mga may kinalaman sa kaperahan? Sana sinama nyo pa yung Bangko Sentral. 'Di ba? Hmm. 'Di ba? Tapos sama niya yung Land Bank, mga gano'n. Hmm. Dito pa lang gusto ng palitawin agad nila na si Lisa at si FL gustong parang dadakutin na lang yung pera. Ano 'to, pinalaking hirap sa buhay? Kung i-portray ninyo si FL parang patay gutom, 'di ba? Parang gano'ng dadamputin na lamang yung pera sa Diyos ko. Ang tanong nga bakit nabanggit ba rito ni Attorney Vic yung issues, bakit siya nasibak, 'di ba? Pero mamaya na 'yon, eto muna tignan niyo nakalagay. Huwag mo silang pansinin. Keep your focus. Buti naglagay sila ng ganito patikim daw 'to, di kagatin natin. Sabi rito,
If good governance were the only consideration, Rodriguez would not want to have anything to do with these people. Like the president's wife, Lisa Araneta Marcos, like her relatives and friends. Okay? Lisa meddling ways, sabi niya. To deal them was too nutty, if not miserable. Because she was the president's wife, Rodriguez had to deal with her. Things being the way they were, he had to deal with her, but not the way she wanted to be. She was not his boss, he said. Yun. Ito yung sinasabi ko kanina. Ngayon mo lang na-realize, 2022? Alam niyo kung ako gago yung ano, yung aking asawa ng aking boss, ay lang yan, layasan ko na yan. Look, if I'm a lawyer, 'di ba? Tapos may negosyo siya, yung dyaryo, oh, kasama niya si Lagdameo. Bulgar yata yung dyaryo na yon na saan nag-divest silang dalawa dahil nga nasa gobyerno sila, 'di ba? Hindi ko hindi ko panghihinayangan si PBBM. Bakit? Eh hindi naman ako tumatanggap ng sahod. Sabi niya 'yun eh, 'di ba? Mula nung magkakasama sila, hindi siya pinasahod. Wow, matindi 'to. Nagpaalipin. Ito pa, 'di ba magpapaalipin ka lang dun pa sa mga bilyonaryo. Come on, 'di ba? Tsaka imposibleng hindi siya babayaran. Eto pa, he would propose names for possible appointments and let Marcos, si PBBM daw, evaluate this and decide for himself. Okay? And then, she wanted her own recommendations appointed to sensitive positions in the government, such as customs, PAGCOR, BIR, PCSO, and other revenue generating agencies. But the president had rejected all this. Okay? So ano lang naman din ang maliwanag rito, si PBBM, hindi po siya, sakyan natin yung sinasabi nito na nagsasuggest si FL. At palagay ko naman, wala namang problema kung mag-suggest, di ba? Oh. Pero hindi naman po nangahulugan, sinunod ng Pangulo. Sabi nga niya, ni-reject niya po lahat ng mga ito. Di ba? So, ang tanong, yun pong BIR head natin ngayon, di ba? Sino po ba ang nag-appoint nito? 'Di ba? Kanino po itong suggestion? So maliwanag sa sinasabi dito, yun pong mga head ng mga 'yan o yung mga tao po na laman ng customs, PAGCOR, BIR, PCSO, hindi po ito galing kay FL. Tama? Hindi po siya ang nag-recommend kay PBBM sa mga 'yan. Hmm. Ito pa. And other revenue generating agencies, but the president had rejected all this. Marcos and Rodriguez would just shake heads when they heard her talk. Well, in the beginning. Good, ganun na lang daw sa. Ganun daw. When Marcos asked Rodriguez to draw a list of names, sabi niya, so pinalista raw siya ni PBBM. Bigay ka nga ng mga pangalan ng mga ilalagtatalaga natin sa mga cabinet position. So nakialam na naman daw po si FL. Gusto niya kasali rin daw sa ano. So naalala ko lang naman din po, hindi ba't nabanggit dati rin ni PBBM kung ano ang magiging papel ni FL? At alam na rin naman po naman natin kasi nabanggit na rin naman na dati yan. Hindi pa nakakapag-take ng oath si PBBM. Sinabi na yan na ang style po diyan sa BBM HQ sa Mandaluyong EDSA ay pupunta ka ron, magsasubmit ka ng resume kung gusto mong magtrabaho. And then i-evaluate nila. 'Di ba? Merong evaluating team doon eh. Evaluation team. Kabilang nga diyan kung nagkakamali etong kasi ang pinakahuling dadaanan ay si FL. Then titignan ni FL, then saka dadalhin kay PBBM. Okay? So wala naman problema doon eh. Natural. Kailangan pangalagaan ng asawa, 'di ba? Na yung makakasama sa paligid na sa kabinete kasundo nila. Hmm. Mapagkakatiwalaan. Mahirap kaya yung magkaroon ka ng katulad nung mga naging cabinet officials ni ERAP na puro galing sa mga kalaban, ano nangyari? 'Di ba? Maging ang kanyang pinaka-bongo, pero mas matalino kay Bongo, o sino yon? Nga paki-comment. Sino yung pinaka-bongo ni ERAP,
pero mas matalino at mas magaling talaga kay Bongo. Sino po 'yun? Ah, okey, comment niyo. Tuloy natin 'to. Sabi rito, the palace staff would often, ah, hindi, teka. For cabinet post, his wife wanted to take part in it, and when Marcos rejected her participation, Araneta Marcos would set her sights on his husband's most trusted man, si ano raw, Attorney Vic. Ay, na yung pinag-iinitan. Pagka hindi siya napagbigyan ni PBBM. The palace staff would often receive words in the morning that the president and his wife would figure in a screaming match the night before, all because of his refusal to heed her advice, especially on palace appointments. So, nagbubulyawan daw. Ganon. Narinig ko na rin to kay Maharlika. Di kaya kwento to ni Maharlika ang isinulat? Di ba? Hmm. Hala, hindi po. Naku, wala. Okay, sabihin ko na sa inyo kung sino. Ang tinutukoy ko po na pinaka-bongo niya, ah, si senador, dating senador, si Ping Lacson. 'Di ba? Kaibigan niya yan ni Erap si Ping Lacson. Pati yun, kalaunan, hindi ba? Si Ping Lacson, napuwersa itong kumalas kay Erap dahil po sa mga senior PE mayors, sa mga mista. Hmm. Okay, and so he was drugged para talaga mag-press con at magbitiw na ng kanyang suporta kay Erap. Okay, so ngayon, balikan natin ito. Ito pa, si F. Elisa daw po, humarap sa meeting nung nagka-COVID si PBBM. Sabi, nung second week of July. So nagkaroon ng meeting daw po yung mga miyembro ng executive committee or EXICOM nung campaign team ni PBBM, which included the Little President. Little President, syempre si Attorney Vic. Yan. Its other members were all ranking government officials by then, namely, ito po si Abalos, si Lagdameo, si Zenaida Angtin, and then si Ray Briones, and then si Honey Rose Mercado. Other than holding the ceremonial title, the First Lady has no official function in the government. Okay, so nag-preside raw si FL ng cabinet meeting. Hindi naman niya diniscuss, sinabi rito kung ano yung pinag-usapan. 'Di ba? Para masabi natin na ito ba ay official na cabinet meeting? 'Di ba? Oh. And besides, naandun po si Attorney Vic Rodriguez, the Little President. Ayan, oh. Bilang executive secretary, siya po dapat kasi yung tatayo doon, 'di ba? Wala naman sigurong masama kung nandoon ang First Lady, 'di ba? Kasi siya naman po ang pinaka-final advisor ng ating presidente, abogada 'yan eh. So yun minamasama nila. Dito hindi maliwanag ano pinag-usapan. Okay, sabi pa, standing while presiding over the meeting, her arms akimbo, she went ballistic, galit daw, raising her tirade against Rodriguez, asking why she was left out on matters involving the appointments of her own choices to key government posts. Yun. So bakit daw nagrereklamo raw si FL? Bakit daw iniitsipwera siya sa kanyang mga sa kanyang yung para makapili siya ng uh, choices niya para sa government positions. So pinag-iinitan niya si Attorney Vic daw. Sabi nga, so how do you solve a problem like Lisa? That triggered another heated exchange, this time between the First Lady and Executive Secretary. Hindi ko raw sinunod ang First Lady. Ito nabanggit na rin naman niya to sa mga interviews niya ni Attorney Vic Rodriguez. Well, para sa akin, kung ganito lang naman, ito nga kanilang patikim, no? Ganito na rin po yung mukha ng kabuuan ng librong ito. So kung ito po isang pasabog, my God, hindi ho ito pasabog, utot na po ito. Dahil ako, personally, wala naman ako nakikitang masama na
ano kung ang aking, pangulo, 'di ba, ang ating pangulo, katuwang niya ang kanyang asawa. And besides etong si Attorney Vic may atraso 'to, hindi ba? Naalala ninyo itong, appointment nito yung failed appointment nito ni Pastrana? Na kung saan, nai-content tuloy ito ni TP, ni Katunying, nai-content ko rin ito noon, and I was being questioned by many Marcos loyalists kasi hindi pa nga raw nakakaupo ang Pangulo, tumatumbling na ako. Tumatumbling na raw ako, si Tunying, si TP. Bakit daw namin sinisilipan agad ng butas? Kakatuwiran ko lang naman. Ah, May nagtanong sa akin tungkol dito at wala naman akong alam diyan, so I have to research. Nagkataon ang daling i-research 'yan. Ang dali, makikita niyo sa Google yung mga information. Excuse me. So eto ba, nilagay ba 'to ni Attorney Vic Rodriguez do'n sa libro? Hindi pa niya pinaliliwanag ng maayos 'tong issue na 'to ng Pastrana. 'Di ba? So naalala niyo pa ba yang, kuwento diyan tungkol sa Pastrana, case na 'yan? Eto hong si Pastrana, ah ang business partner ni Pastrana na si Trajano ay bilas po ni Attorney Vic Rodriguez. So natural, merong conflict of interest, 'di ba? So that is somehow immoral. Oh. Tapos kung nakita niyo yung mapansin niyo yung mukha diyan ni PBBM dito. No, ang eksena nga niya, nagulat yan silang dalawa ni FL nang makita etong si Pastrana kasi hindi ito kabilang doon sa kanilang naaprubahan. Tapos biglang lumitaw diyan para mag-take ng oath kasama yung pamilya. So pinagbigyan na lang din, pinag-take ng oath pero hindi na po nila pinaupo. 'Di ba? Sabi nagtalaga na lang sila ng OIC. Excuse. So, eto pong si Pastrana, meron 'tong malaking pagkakautang, Dalawang, hiwalay na halaga ito. Pero ang, naalala ko rito, 132 million pesos na utang ng kanyang kumpanya sa Department of Transportation. Tapos meron pang isa na utang din na malaking halaga rin, yun yung binayaran niya, 'di ba? Yun yung una kasing lumitaw sa unang content, so binayaran niya yun. Gaano na po katagal yung utang na yun? Kumbaga yung tubo, halos pumantay na ro'n sa capital. So yung puhunan at tutubo hindi na binabayaran. Galing yun dun daw sa mga koleksyon yung mga koleksyon na dapat ibinabayad nila dun sa port, hindi nila binabayaran. Pero binayaran nila para siguro matuloy lang yung appointment sa PPA. Okay. Alam niyo, mainam nga pong nabulgar agad yun kasi yan pong appointment ni Pastrana, hindi po yan dadaan sa commission on appointment. 'Di ba? Oh. Hindi nga maipaliwanag ni Attorney Vic Rodriguez, bakit yung business partner niya o yung kanyang bilas na si Trajano, iyaan yung business partner. Papaano nangyari na naging aplikante for PPA position, general manager, na merong 20 million mahigit na confidential fund, tapos merong kung ilang milyones din, napakalaki po ng sahod ng general manager ng PPA. 'Di ba? Ang pagmamay-ari nito ni Pastrana na meron siyang unpaid amortization, ito pong Maharlika 1 at saka Maharlika 2 na mga sasakyang pandagat. Tapos pag-aari rin niya yung Archipelago Philippine Ferries Corporation, yung Fastcat. Yan, shipping and cargo line, kanya yan. Oh. Ito ba nilagay niya ron? 'Di ba? Tapos ano yung awayan pa nila ng mga ah, kapartido niya sa PFP. Nagrereklamo, which is tama naman yung posisyon ni Attorney Vic doon. Bakit nga naman niya i-appoint yung ibang mga taga PFP? O lahat yung mga yun na aplikante, hindi naman kwalipikado. 'Di ba? I really admire him sa bagay na yan. Hmm.
'di ba? Mali rin naman kasi roon yung mga taga-Partido Federal, Diyos ko. Napuwesto lang yung, presidente, yung manok ninyo. Gusto niyo sumakay na kayo lahat sa gobyerno, 'di ba? Tama naman po 'yun, pero pagka ganitong mali kagaya niyan, 'di naman niya mapaliwanag ng maigi, 'di ba? So anong koneksyon niya ro'n? Dito ho nagsimula 'yun, eh, yung problema niya. Dito ho nagsimula na ma-scrutiny siya. Tapos sumunod yung sa bigas. Ay, bigas sa asukal pala, 'di ba? Yung sa asukal, oh. Yung sa asukal na 'yun naman kung tutuusin hindi ko naman siya masisi roon, eh. Kasi unang-una wala namang malinaw na instruction. Kasi ang problema, ang iniwan po kasi nung nakaraang administrasyon sa asukal, sa sugar regulatory, sa SRA ay tawag dito, parang bahala sila sa buhay nila. Sila na yung nagdedesisyon kung paano mag-import, sila na yung nagde-decide, 'di ba? Daming ini-import nila. Oh, so nagrereklamo yung mga local, sugarcane farmers natin. And in fact, marami ngang may nagsara diyan sa Batangas na resulta no'n. Dahil nag-i-import tayo ng nag-i-import. Ngayon, do'n sa part na 'yun naman, do'n naman ho nagkamali si attorney, pangalan nito, yung natawag lang si Zoraida, Attorney Trixie, 'yoon. Ang mali naman din do'n ni Attorney Vic Rodriguez ay hindi po naging, tawag dito, proactive na pina-follow up niya sa presidente para malaman, 'di ba nag-submit na pala sila ang SRA ng, proposal na hinihingi ng pangulo. So, wala lang, inaabangan niya lang, hinihintay niya kusa yung pangulo. O 'di ang nangyari ngayon do'n sa SRA, nagkusa na sila na mag-go through ng order. Eh, kasi walang makuhang sagot sa kanya. So kumbaga, silence means yes. Napahamak po tuloy yung, agri-scientist na si Leocadio Sebastian, 'di ba? Oo. Kasi si Leocadio Sebastian, binigyan ni Attorney Vic ng extraordinary power na tanging ang presidente na lamang ang makakasita sa kanyang aksyon. Oh, hangga't hindi binabawi o sinisita ng pangulo yung kanyang desisyon, it remains valid. 'Di ba? Kawawa naman, nasuspindi si Leocadio Sebastian. Mabuti na lamang po ang pangulo nakikinig, ibinalik, 'di ba? At inilagay siya sa kanyang posisyon na kung saan, sakto ron sa kung saan po ang kanyang talagang linya bilang, agricultural scientist. Hmm. Tapos, sa smuggling pa, 'di ba? So ang daming issues dito kay Attorney Vic Rodriguez para tapos, sabihin kingmaker, hala, tinignan ko definition dahil putragis talagang natanga po ako talaga dito sa libro na 'to. Ano, sabi ko, ano ba talaga ang definition ngayon o bagong, definition ng kingmaker? Well, ang kingmaker po, wala naman nagbago sa desisyon. Ito po yung, isang tao, na yung leader, halimbawa may nakilala siyang isang nakita niya magaling na leader ito. So nagawa po niya na ito'y mailagay ron sa tamang posisyon, magkaroon ng, posisyon sa gobyerno, 'di ba? So yun ang yun ang, kingmaker. Eh, ang tanong, nagawa niya po ba yung kay PBBM? In the first place, si PBBM dati ng popular, dati ng nasa gobyerno, dati ng inaabangan ng taong bayan, lalo ng mga Marcos loyalist, ang kanyang pagkandidato, 'di ba? So si Attorney Vic Rodriguez, ano lang naman yung papel do'n, sa kanyang electoral protest ni PBBM, hindi nga niya naipanalo yun, eh. Oh, 'di ba? Ang haba ng, ang tagal ng laban na yun, hindi nga niya nakuha pitikin ng Supreme Court na, "Uy, ano ba?" 'Di ba? Wala lang nangyari. Oh, ngayon moot and academic na yun. Oh, kingmaker, baka position maker puwede pa, 'di ba? Oh, diyan ba sa libro na 'yan sinulat niya rin o kinwento niya rin ba, eh, bakit takot siyang humarap sa commission on appointment? Nung napakinggan ko na isang interview niya, dun ko naisip na, gano'n? Kaya siya bumuo ng isang, tawag dito, ng isang posisyon bilang, julalay ng pangulo
pero yung kapangyarihan na taglay ng executive secretary ay kinuha niya rin, daladala niya rin. Di ba? Kumbaga, primus inter pares pa din siya ron bilang Julalay. So, duplication na ng trabaho ng kapangyarihan ng executive secretary. O, kung kukunin niya yung mga kapangyarihan na yun doon, what will happen to the executive secretary? Tapos yun dumaan pa sa kumpirmasyon ng commission on appointment. Tapos siya hindi dadaan ng kumpirmasyon. Di sana in the first place, ang posisyon na lamang po na request niya sa Pangulo, gawin niyo na lang po kung alalay kapalit ni Bongo. Tama. Di ba? Dahil wala namang CACA yun eh. Oh. Pero bakit? Di ba? Bakit takot kang humarap sa CA? Anong kasalanan mo sa kanila? Anong ginawa mo dati? Di ba? Kasi titignan po rito eh. Ano ba naging background dito para maging executive secretary, para maging masabi natin primus inter pares? No, dating po ng barangay nila syempre, 'di ba? Tapos naging trabahador dito sa Quezon City sa BPLO, sa business ano ba 'yun? Process yata licensing ganun. Office BPLO. Oh. Oh, pagkatapos nun ano, 'di ba? Wala hong significant. Para masabi na ano na kingmaker. Kaya nga sabi ko, ang talagang totoo pong kingmaker dito, ah, yun pong mga Marcos loyalist na mulat sa pulpa nung mawala ang pamilya rito, hindi po nawala ang alab sa kanilang mga puso na makakabalik ang mga Marcos. At ibabalik nila. Nagpatuloy yun. At ang pinaka-ultimate po talaga doon, yung eleksyon ni PBBM at ni Sara noong 2022. Binigyan nila ng historical record talagang 31.6 million. Hindi ko alam kung meron pang susunod na presidente na makakapantay sa dami ng boto na yan. 'Di ba? Talagang sinulit po. That's a vindication ng mga loyalista, ng mga supporters sa nangyari sa vice presidential candidacy ni PBBM noong 2016. Na walang nangyari, wala rin namang nagawang significant doon si Attorney Vic. Oh. 'Di ba? Kalokohan ito. Kingmaker. Para sa akin po mga kapatid, hindi po ito pasabog. Kasi sinasabi rin ho ng mga um, Digonians, itong librong ito raw ho ay naglalaman ng isang pasabog, malaking pasabog, na tipong kapag nalaman daw ng taong bayan, nabasa, sasambulat ang Marcos administration. At yung baka raw magbago yung isipan ko. Gano'n na talikuran ko na si PBBM dahil sa mga korapsyon na nakalagay na ikwento raw diyan sa libro na 'yan. Tinanong ko naman, "Nabasa mo na ba?" "Hindi pa nga pre, baka may kopya ka." Sabi ko, gago ka rin pala talaga kalahati eh. No? Ang dami mo ng tirada, may judgment ka na, di mo pa nababasa. Wala rin palang libro. Oh. Pumunta pa ng Hong Kong para magbenta ng libro, mag-promote at magbenta ng libro. Tapos kawawa naman yung mga OFW sa Hong Kong na naniniwala, 'di ba? Anong ginawa? Magkano binayaran? 220 Hong Kong dollars. So that's more than 1,600 pesos dito sa Pilipinas, Philippine currency. Pero wala kang makitang indikasyon ng unli food. 'Di ba? Baka siguro pag may dumating doon, huwag ka na kumuha ng unli food, matanda ka na, baka rayumahin ka. Kumuha ka na lang ng tubig, may Coke kung gusto mo, okay na 'yan. May ensaymada rin kami. Yun ang nakita ko sa basurahan eh. Pero wala kang makita ron sa mga lamesa. Ilang video inikot ko. Sabi nga, putragis kayo, binudol nyo pati mga Pilipino doon. Uto-uto na nga, pinagkapirahan nyo pa. Di ba? Ay, nako. Attorney Vic Rodriguez. Wala ho itong librong to ang laman lang po nito. Dapat kasi kapag ganito kapag ka kingmaker ang sinabi, lahat po rito mababasa mo dapat positibo.
papaano itong si Attorney Vic Rodriguez nadala niya ang isang Marcos, 'di ba? Ang isang Marcos Jr. Sa Malacanang naging presidente. What are the efforts? 'Di ba? He did. Dapat gano'n makikita roon yung mga paghihirap nila. Oh, nakasama ba ito ng mga Marcos loyalists noon sa Supreme Court? Nakasama ba ito ng mga palaging nasa labas noon na bakbakan para sa mga nagrarally na panira sa pamilya Marcos? 'Di ba? Noong sa 2016, nakasama ba siya roon? Baka nga hanggang buntot lang palagi kay PBBM eh. Hmm. 'Di ba? So ang tunay hong kingmaker, ito pong mga tao, yung 31.6 million at ang lalong-lalo na yung mula po noon pa ay hindi po bumitiw. Ah, yung mga senior na hanggang ngayon eh talagang hindi nawala ang kanilang tiwala kina PBBM. Yan po ang mga totoong kingmaker. Sila po ang may mga napatunayan, sila ang mga nag-promote sa kanilang mga apo, mga anak-anak, mga bagong henerasyon. Sila ho yung nagsabi, yung mga napapanood natin noon, nung bago maghalalan, sa mga interviews sa mga vloggers, ano ang naranasan nila kay Apo Lakay. Ano ang naranasan nila nung si PBBM naman, ang gobernador nila, o da, tawag dito, dyan sa Ilocos Norte. Di ba? Yung ganun. Yan po, taong bayan po na sumuporta kay PBBM, yan po ang totoong kingmaker ni PBBM. Hindi po ang impostor na si Attorney Vic Rodriguez. Diba? He was not even officially appointed. Appointed by the President pero hindi po confirmed ng commission appointment, which is very important para masabi talagang legit ang iyong pagiging executive secretary. Hmm. Buti nga umabot siya ng ganong katagal eh. Okay? So good luck na lang sa mga uto-uto na bibili ng libro. Ang libro na yan, mangyari lang po dyan, kakaroon lang sila ng sense of bitterness sa buhay nila.